Kamusta po kayo, Sir Gimbal? Ako po si Katrina. Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa huling naging amo ni Mama noong nagke-caretaker pa po siya. Katulong at caretaker ang naging pinakatrabaho noon ni Mama para makatulong kay Papa na karpentero lamang. Isa po sa pinakagusto namin ay yung huli niyang naging amo bago siya tumigil sa pagtatrabaho. Matanda na ito at halos 90 na. Mabait at magilo siya sa mga bata at madalas ay gustong-gusto niya na dumadalaw kami. Marami rin siyang libro na madalas ay binabasa niya sa amin pagkatapos ay magluluto siya ng pancake at juice bilang merienda namin. Dahil nga sa sobrang yaman nito at wala halos anak ay kami ng mga kapatid ko at si Mama ang tinuturing nitong pamilya. Lumaki ako na halos buwan-buwan nakakatanggap ng regalo mula sa kanya. Iba pa kapag Pasko at birthday namin. Pero ibang nagustuhan ko talaga sa kanya. Tuwing Sabado po noong umaga ay pumupunta kami ng mga kapatid ko sa mansion niya at uuwi ng Linggo ng hapon. Kaya naman tuwing gabi ng Sabado ay gumagawa kami ng cake at tatambay sa patio ng mansion bago siya magkukwento ng mga tungkol sa aswang. Bilang bata po, Sir Gimbal, ay inakala namin noon na hindi totoong kwento niyang iyon. At gawa-gawa niya lang kaya naman giliw na giliw kami kahit na paulit-ulit lang naman siyang ng kwento. Nahaliw kasi akong isipin na isa raw siyang tagatugis ng mga aswang noon at isa raw iyon sa hindi niya makakalimutang experience sa buhay niya. With action pa siya magkwento kaya medyo nakakatawa minsan kasi ay tumutunog pa mga buto niya na nagiging sanhi ng malakas namin na tawanan. Noong 18 years old ako ay sa mansion niya ako ginanap ang party. Kahit noong tumanggi si Mama na magpa-party ako dahil wala kaming pera ay hindi siya pumayag. Nag-insist pa rin siya na siya ang gagastos at kahit simpleng handaan lang daw. Ngunit hindi yun ang nangyari dahil magarbong 18th birthday pa rin ang ginawa niya. Naging masaya naman ako noon at nakatanggap pa ako noon ng gold na kwintas na may pendant ng susi. Tinanong ko pa po siya noon kung para saan iyon pero ang sabi niya ay malalaman ko rin daw. May 2017 namatay po ang amo ni Mama. Noong binasa po ang last will niya ay lahat ng ari-arian niya ay napunta sa mga charities. Nagulat pa nga po kami noon nang sabihin na binibigay niya daw sa amin ng mansyon. Noong una ay ayaw tanggapin ni Mama pero dahil nasa last will iyon ay wala siyang nagawa. May mga natanggap din pong alahas ang pamilya namin lalo na kaming dalawang babae. May natanggap din po kaming maliit na baul na kulay ginto. Noong una ay hindi ko alam kung para saan ba iyon dahil kahit anong pilit kong buksan ay hindi ko magawang buksan. Tinulungan na rin ako noon ni Papa at habang pilit namin yun binubuksan ay tinanong niya ako kung wala ba raw kasamang susi na binigay. Sasagot na sana ako noon na wala pero naalala ko yung pendant ng kwintas na binigay sa akin noong nag-18 ako. Kinuha ko iyon at ginamit. Laking gulat ko nang magbukas iyon. Nabuksan ko ang baul ng walang ibang laman kung hindi ang isang luma at maalikabok na kwaderno. Pinagpag ko iyon hanggang sa mawala ang alikabok. Napaubo pa ako habang ginagawa iyon. Nang matapos ay tinignan ko ito at bumungad sa akin ng dalawang salita. Elizabeth Diary. Sinimulan kong basahin ang mga nakasulat at halos manlaki ang mga mata ko nang malaman na parehong pareho ito sa lagi niyang ikinukwento sa aming magkakapatid. Ganito po ang nakasaad. Ikukwento ko na lang po ang isinulat ni Auntie Elizabeth. Wala na nga akong mahihiling pa. Sa edad ng 26 ay nasa akin na ang lahat. Nakapagpatayo na ako ng malaking mansyon at meron na rin akong mamahaling karwahe at mga painting. Marami rin ang humahanga sa angking kong yaman at kagandahan. Isa ako sa pinakasikat na inhinhero sa aming lungsod at maging sa kalapit nito. Marami rin ang nagnanais na ako ay kanilang maging kabiyak ngunit wala ni isa sa kanila ang natipuhan ko. Masaya ako sa buhay ko na ito. Kahit anong gusto kong gawin ay posible dahil sa may salapi ako na maaring magpadali ng lahat. Mayroon din akong mga negosyo kaya naman kahit hindi ako magtrabaho ay hindi na ako magugutom.
Subalit katulad ng ibang mayayaman ay hindi pa rin ako nakaligtas sa mga galit na mga ganid na tao na hindi masaya sa pag-angat ng buhay ng kapwa nila. Paulit-ulit ako nakakatanggap ng mensahe at sulat galing sa mga taong ito. Noong una ay hindi ko pinapansin ang mga ito ng katagalan ay wala na akong gawa kung hindi ang humingi ng tulong sa mga otoridad. Katulad ng iba ay noong una ay tumigil ito pero nang maglaon ay nagsimula na naman ulit sila. Hindi lang iyon. Nagkaroon na rin ako ng mga taong sumusunod sa akin sa labas o loob man ng trabaho. Naapektuhan na nito ang buhay ko na siyang ikinagalit ko naman. Isang gabi, palabas ako galing sa isang pagtitipon nang muli kong mapansin ang isang lalaking nakaraan pa sumusunod sa akin. Nagpa siya akong kumprontahin na ito nang matapos na ang lahat. Nagpanggap ako na lumabas at naglakad patungo sa sasakyan ko at ganoon din naman ang ginawa nito. Nagtago ako sa gilid kung saan kita ko pa rin siya at kahit saan siya magtago. Nakita ko ang gulat at takot nitong mga mata at ang pagmamadali nito sa paglalakad. Tinignan nito ang sasakyan ko at sinilip ang loob sa pag-aakalang nandun ako. Lumabas ako sa pinagtataguan at ngumiti sa kanya. Naistatwa naman ito sa pagkakatayo at napalunok. Nahuli ko na siya. Akmang hihingi na ako ng tulong nang mabilis itong nakalapit sa akin at tinakpan ang bibig ko. Sinabi rin niya na sandali lamang ang sasabihin niya at hindi iyon magtatagal. Hindi ko raw kasi sinasagot ang liham na pinapadala ng grupo kaya naman nagdesisyon silang puntahan ako na siyang napakunot ang noo ko. Ipinaliwanag niya sa akin na kilala niya ang mga magulang ko at kailangan nila ako para magapi ang mga wakwak. Ang mga wakwak na pumupuksa sa mga angka ng lahat ng tao sa lugar nila. Napahalakak na lang ako sa hindi ko malaman na dahilan noon. Hindi ako makapaniwala sa nagagawang manloko ng mga tao para lang hindi sila makasuhan. Sasagot na sana ako nang may iabot itong sulat sa akin na dahilan para mapahinto ako at maging dahilan niyon para makaalis ang lalaki sa lugar. Mabilis akong bumalik ng mansyon at tinignan isa-isa ang mga natanggap kong sulat nitong mga nakaraang buwan hanggang sa mahanap ko ang pakay. Ang sulat na may family chest ng pamilya namin. Isa ay yung larawan ng bungo na may 2 ahas sa gilid. Mula bata ako hanggang sa mamatay ang mga magulang ko ay pinipilit na nila na ipaintindi sa akin na kapag may naghanap sa akin at ipinakita ang imaheng iyon ay panahon na para sumama ako. Kung bakit ako sasama ay hindi ko alam. Naging laman iyon ng aking isipan ng dumaan ang mga araw. Pinipilit kong iwaglit sa isip ko ang imahe at ang mga sulat na pinadala ng kung sino man ang tinutukoy ng lalaki na ang laman lang ay paulit-ulit na kailangan ka namin. Gusto kong isipin na isa lamang iyon na pagbibiro sa akin ng kung sino, ngunit napapaniginipan ko ang mga magulang ko na sinasabing panahon na para harapin ko kung sino ako. Paulit-ulit ko ring napapaniginipan ang iilan na imahe nila na nakikipagdigma sa isang kahindik-hindik na nilalang. Halos wala na akong tulog. Hanggang sa isang araw ay naabutan ko na naman ang lalaki paglabas ko ng trabaho. Nakangiti ito sa akin at hindi na nagtangka pang magtago man lang. Kinausap ako nito at sinabing kailangan ko raw sumama sa kanya. Hindi ko ito pinansin at dire-diretso lang ako sa sasakyan ko. Nang may bigla na lang humablot sa akin at hinagis ako sa ere. Tila huminto ang mundo ko noon at nahigit ko rin ang mga sariling hininga ko. Lumipad ako ng ilang kilometro bago bumagsak sa sementadong sahig. Pakiramdam ko ay nabalian ako ng buto at hindi na makakatayo pa. Isang nilalang ang kumababaw sa akin. Nang tignan ko iyon ay halos mahimatay ako sa takot. Gulo-gulo ang mahaba nitong kulot na buhok at nanlalaki ang mga mata nito. Dilaw rin ang matutulis nitong ngipin na kitang-kita ko dahil nakangisi ito. Kakagatin na sana ako nito nang biglang may humili sa kanya at hinagis siya kung saan. Tinignan muna ako ng lalaking kasama ko kanina bago sumugod doon sa nilalang na humagi sa akin. Mula sa gilid ng mga mata ko ay kitang-kita ko kung paano suntukin ng lalaki ang nilalang na iyon. Kumuha din siya ng kung anong buntot at hinampas-hampas ito. Lumaban naman ang nilalang at sinugod ang lalaki.
Humaba ang kuko nito at kinalmot ang lalaki sa leeg, pero bago pa ito lumapat ay may sinaboy ang lalaki sa mukha nito dahilan para magsisigaw ang nilalang na iyon sa sakit. Nabitawan nito ang lalaki at napaatras. Bigla na lang may lumabas na isa pang babae na winagayway ang kung ano sa mukha ng nilalang. Naramdaman ko rin ang pagtulong sa akin ng kung sino na tumayo. Nanginginig rin ang tuhod ko at ibang parte ng katawan ko ay masakit pa rin. Narinig ko ang malakas na putok ng baril. Napalingon ako sa nilalang na binaril ng iba pang kasama ng lalaki. Matapos iyon ay akmang iitakin nila ang ulo nito, pero bago ko pa iyon makita ay tinakpan ng umaalalay sa akin ang mga mata ko. Ayon dito ay hindi ko pa kailangan makita ang mga ganoong pangyayari. Nang alisin niya ang pagkakatakip sa mga mata ko ay napansin ko naglalakad na ang mga kasama niya sa akin papalapit. Halos mahimatay ako sa nangyari. Pakiramdam ko ay nananaginip ako at gusto ko nang magising. Humiti sa akin ang lalaking kausap ko kanina at nagpakilalang Anad. Ipinakilala niya ang mga kasama na halos hindi ko na maalala ang pangalan. Ang sabi ng isa ay tumuloy muna daw kami sa mansyon ko para maging maayos ang paliwanag at ganoon na rin ang magamot ang mga sugat namin ni Anad. Inalalayan nila ako papunta sa kotse ko at hindi ko na nga maalala kung paano kami nakauwi. Pagkarating sa mansyon ko ay nagkapaliwanagan kami na matagal na pala akong minamanmanan nila Anad. Ang mga magulang ko raw ang isa sa mga pinakamagaling na manunugis na mga wakwak, kaya naman pinatay na mga wakwak ang halos buong pamilya ko. Pinatakas lang daw ng iilan sa grupo ang mga magulang ko sa pag-aakala na mapoprotektahan nila ang lahi ng mga manunugis. Pero hindi rin nagtagal ay nabalitaan nila na namatay na ang mga magulang ko. Muling bumuo ng panibagong grupo ang mga iba't ibang pamilya ng manunugis at sila-sila din ang lumalaban sa mga wakwak. Nakaraang taon lang daw nila nalaman na buhay pa pala nag-iisang anak ng pinakamagaling na manunugis at walang iba kung hindi ako. Ipinakita rin nila sa akin ang family chest ng pamilya at nakumpirma na iyon din ang imaheng ipinamana sa akin ng mga magulang ko. Naka-imprenta yun sa iilang libro at alahas na namana ko sa kanila. Ayoko sanang maniwala dahil parang ang mga ganitong pangyayari naman ay nangyayari lang sa mga pelikula at libro. Pero hindi ko din maitatanggi na meron sa loob ko na naniniwala sa kanila at alam na nagsasabi sila ng totoo. Nakiusap sa akin noon si Anad na sumama ako sa kanila dahil kailangan ako ng grupo. Habang nag-uusap kami ay may naamoy kaming nasusunog. Sinilip ng mga kasama nila ang pangalawang palapag ng mansyon at tumakbo itong sinasabing nasusunog daw iyon. Napatayo ako sa gulat, pero nang akmang pupuntahan ko na ay may kung anong tumalon sa harap ko at kinalmot ako sa dibdib. Napahiyaw ako sa sakit at napaupo. Nasundan nila tayo. Sigaw noon ni Anad bago ako inalalayan na tumayo. Muling may sumugod mula sa likod ko, pero bago iyon makahawak sa akin ay may sumipa na rito. Iyon yung babaeng kasama nila Anad. Isinaboy nito ang asin sa wakwak at napahiyaw ito sa sakit. Nagkagulo na sa mansyon ko. 3 wakwak ang naroon habang 5 naman kaming tao. Hinawakan ni Anad ang isang wakwak habang hinampas iyon ang buntot ng pagi ng kasama niya. Isa pang wakwak ang lumapit kay Anad at sasakalin na sana ito nang makita ko yon at kinuha yung asin na nasa tabi ko lang at hinagisan niyon. Napasigaw ang wakwak at sinamaan ako ng tingin. Sa isang idlap ay nasa harap ko na ito at sinampal ako na malakas. Napatalsik ako at dire-diretsong bumangga sa pader. Pakiramdam ko ay nabingi ako at halos mawala ng malay. Mabilis din nakalapit sa akin ang wakwak at inangat ako. Muli akong hinagis noon sa ere. Bumagsak ako kasama ang mamahaling painting na nakasabit sa pader. Napaubo ako ng dugo at halos sumuka na. Nanginginig kong kinain ang natitirang asin sa kamao ko na kinuha ko kanina. Muling lumapit sa akin ang hiyawan ng mga tao at isang ngisian ay nasa harap na niya ang isang babae. Ako nitong sasampalin ng nakangisi ito habang nakatingin sa kanya kasi na nasa bibig nagmamasdan siya.
Unti-unti rin naiisip ni Lolo Nino na binitawan ako. harap niya ay ang huli niyang Napanood ito nakita at sa bahay napahawak niya sa mukha bago siya niya. mawala ng malay. Umuusok At ko ito yung rin ang tila, nagbigay sa kanya ng huli niyang kinain nung oras na yung iyon. kasamang babae Ang nila kapitana. na tinaga sa liig yung wakwak. Napalunok sa takot noon si Lolo Nino Nanginginig yung mga tuhod at ko na nanginginig na yung napalunod muko. ako at napaiyak. Doon niya na-realize Hindi ang dapat katotohanan katulad sa nila. sinasabi ng iba na lahat ng Ani tao ng raw sa babae baryo na bago iyon ay aswang. tinulungan si Anad sa kalaban nito. Pakiusap, Nanlalabo ang paningin na pakawalan niyo ako. inilibot ko ang tingin. Nakikiusap na halos umiyak ng ani ni si Lolo Nino. Ito nila Anad. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga Kaharap kaharap. malalay sa akin na tumayo. Patuloy lang ang mga ito sa pagngisi hanggang sa kasama nila Anad na sinakal na siya ng kapitana. umalaban sa wakwak kanina. Napasingap si Lolo Nino Hindi ako dahil doon. nagkakamali ay Mas Mario ang lumawak pangalan naman ang nito. ngisi ng kapitana. May ilang tao na At tumawag ng ambulansya at matutulis pulis. nitong mga ngipin. May dumating din para Naghihiyaw gapiin ang muli ang apoy. mga tao habang Sinamahan ako ni Mario nauubusan na para si Lolo ng magpagamot hangin. sa mga nasa ambulansya. Sakto naman na medyo maluwag ang pagkakatali sa mga kamay ni Lolo Nino. Nino. Ako dahil At inilis niya iyon para maitulak ang kapitana. Iniinda ko kahit pa Hindi dahil sa tumalsik sunog ang ang pinunta kapitana nila. ngunit umapoy ang Gumawa katawan na lang nito ng kung dahilan saan niya sila hinawakan Anad dahilan para para mapaliwanag mapahiyaw ang sa nangyari. sakit ang babae. Sa ikalawang palapag Agad naman niya kinuha ang pagkakataon na iyon para alisin ang pagkakatali ng paa niya pero kami ng mabangga ng isa sa amin bago ng pa isa man sa niya kanila. magawa yun ay Sakto naman may na ibon na iyon naglilipad nga ang para sa ginamit itas na na yan. pansunog sa Ang mansyon. isa doon ay ang binitbit siya Agad mula sa naman likuran. naagapan ang pagkalat ng apoy ngunit may Nagsimula mga na lumipad nasira ang pa mga rin na tao at parte nito. halos mahimatay sa Misteryo pagkahilo naman naman na si Lolo nawala ang Nino. bangkay ng mga wakwak. Dahil nakatali pa ang Matapos mga paa niya, lumating ay wala pinaalala siyang ng mga magawa ito kung na hindi ang magpadala lang sa mga ito. Ingat na. Hanggang sa bigla na lang siyang Hindi bitawan kaligtas ng sa ibon lugar na na ito. Pinabayaan siyang mahulog sa lupa. Dahil alam nila ang lokasyon ng tahanan mo. Napahiyaw noon sa impact si Kung Lolo gusto mo Nino ay dahil sumama ka na lang sa amin. nagkalusog-lasog din ang upuan Ani ni niya. Mario. Ramdam din noon Napaisip ni ako Lolo at Nino ang inisip pagkabali ng ilang buto niya. Ligtas ako kung sasama ako sa kanila. Nanginginig na Pumayag pumikit si ako Lolo sumama Nino sa noon kanila, at nagdasal daw ngunit siya na Kinausap kung muna ako totoo sa ang trabaho. kapangyarihan ng singsing na mayroon Ganoon siya din ay sa sana mga matulungan siya pagkakayos nito. ng nasira kong mansyon. Hindi ko rin po halos mapaniwalaan ang Sumakay sumunod na na kami sinabi sa ni sasakyan at Lolo. Tumungo na sa Para pinakarutan raw ng may grupo kung anong nila Anad enerhiya sa ang Negros bumalot sa kanya Oriental. ng gabing iyon. Sa Negros Bigla daw ay Oriental ko lang ibang nalaman tao siya kung at gaano pati siya kalaki ay ang grupo na hindi na makilala naging ang parte sarili ng buhay niya. ng mga magulang ko. May lumapit daw sa kanyang Sa isa isang at bigla gubat na lang sa siyang inangat Negros nito sa Oriental ay kwelyo tila pero may isang komunidad na bago pa siya nito pinamamahalan ulit ng ay isang lalaki. isang sapak ang binigay Tatay ni Lolo nilang tawag rito. ng marami sa kanya. Tumalsik Natuwa iyon pa ng ito ilang nang metro at makita ko halos dahil hindi na makabangon. Matagal na raw niyang gustong makita Muling ang tunay sumugod na ang leader ibon na ng kanina grupo. ay hawak siya pero Dahil malakas na nga sipa sa ang binigay ni Lolo dito Dating dahil may-ari para ng pinalapin pamilyang din ito at pinagmulan ko ang grupo ay magpagulong-gulong. mataas ang pagtingin sa akin ng iilan. Unti-unti yung nagbago ng anyo hanggang May sa iba't ibang taong naging ipinakilala tao na sa akin sugatan. at ipinaliwanag Tama nga si ang Lolo. ilan sa kanila ay biktima rin ng wakwak ang Ang pamilya ibon na at gustong sumugod sa humanap kanya ng noong unang hustisya gabi sa niya ay grupo. yung lalaki din na may Ang marami bandage naman noong ay sumunod na katulad araw ng ay anak ng isa. dating tagatugis at nagsimula na magkagulo. pinamana sa kanila ang ganitong trabaho. Yung mga ilan na aswang ay sabay-sabay na Nakita ko rin sumugod ang kay Lolo. family test ng pamilya namin sa Ngunit agad silang lahat ay tent sinipa na at sinuntok tinatayuan ni Lolo. Tatay Nel. May isa na medyo malakas na nahawakan nito si Lolo Binigyan niya at ako ng ganoong painting nagpabuno silang nilagay ko dalawa. raw sa magiging tahanan ko sa Susuntukin nito komunidad. si Lolo kaya naman agad na Sinamahan hinawakan pa ni ako Lolo nun ang nila braso nito Mario at sa mahigpit isang niya tent itong na inikot. tinayo talaga para sa pagdating ko. Nagpagulong-gulong silang dalawa at parehong nanginginig ang mga tuhod. Karangyang tent ngunit Mahigpit ang may hawak ni malinis Lolo kong Nino higaan sa at lalaki tubig na habang maiinom. ang lalaki naman ay May mga paulit-ulit na lalagyan din ng umuungol. damit at kung Tila ano ba ay pa. may sinasabi ito sa kanya na Dahil hindi nga niya maintindihan. sa hindi ako nakatulog ay Hanggang mas sa pinili ko bigla na muna lang may magpahinga. umawat sa kanila. Isa yun sa mga Nagising ako aswang dahil at sa sa ilan ito ang para kasama. may nagkakagulo. Akmang Halos habulin ni malaglag Lolo ako Nino sa pero kahoy na higaan ang nang makita ko makitang na naroon nagtatakuhan si ng mga Anad ito at ay Mario. nagtaka siya. Doon niya Sinusundo naisip ako na ng kaya mga ito para nagtakbuhan ay sumama sa kanila sa papasikat na kabilang ang araw. baryo. May mga Napaupo wakwak lang daw na noon si Lolo sumasalakay Nino doon at habang iniisip gusto kung nilang anong tulungan nangyari. ng mga tao. Nanginginig pa rin ang Kahit tuhod ayaw ko niya sa sumama takot ay at wala kaba. akong nagawa ng Simula raw Patuyuin noong nila araw ako na at yun ay isama palabas. hindi na siya ginambala pa ng mga aswang sumakay kahit kami sa nung nananatili sasakyan ko siya at sa tumungo baryo sa kabilang baryo. ay hindi na siya pinakailaman ng mga ito. Tahimik ang baryo nung Kapag dumating kami lalabas pero ay hindi na siya katulad ko pinapansin ay ng mga ito nakikiramdam kung din ng mga mapansin kasama man ko. ay madalas na siyang iwasan. naglalakad-lakad lang kami at Mukhang nagmamasid-masid. napag-alaman nila na hindi rin basta-basta Mga ang ilang Lolo minutong Nino ganun ko. lang hanggang sa Iyon po ang dahilan kung bakit Karinig nag-iisang kami ng tao lang si sigaw sa Lolo sa baryo ay di hindi siya kalayuan. ginagalaw ng mga aswang Agad na dahil alam ng mga ito na kasama ko at hindi nila kaya ang lolo ko. dahil hila-hila ako Dahil ni sa Anad nangyaring ay sagupaan ay hindi ko rin napagtanto maiwasan ng mga aswang na hindi sila Napahinto obra kay kami sa isang Lolo bahay na Nino. pawid ang itsura.
Sa ngayon po ay kami na lang Awit ang ni bubong at Lolo gano'n na rin ang magkasama. mga dingding May nito. katulong naman po na kasama si Lolo Sa kapag itaas nasa noon ay trabaho may ako. napakalaking ibon. Pero madalas ay ako na ang gusto niyang mag-alaga sa kanya. Ang laki nito sa normal na Sa ibon. ngayon po ay hindi ko na rin alam kung nasaan ang mahiwagang singsing ni Lolo. Kay Anad. Kung totoo ba ang kwento niya sa Humingi akin. naman ito sa akin at tumango. Kayo na po ang bahalang humusga sa kwento ng Lolo ko, Sir Nakita ko Gimbal. naman na may Sa tingin pumana niyo po sa ba ibon dahilan ay para totoo talaga ang mga aswang? paikot-ikot sa bahay. At doon na po Nag-iingay din nagtatapos ito ang na ating kwento. Para bang galit na galit. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay dahilan para mag-subscribe mapatras na kami. kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell Kaya button naman hindi kami para makalapit maging sa bahay. updated kayo sa mga susunod pa nating video. Huling may pumana dito. Si Mario pala. Natamaan ng kaliwa nitong pakpak at nawalan niyo ng balanse. Elizabeth, pumasok ka sa loob ng bahay at siguraduhin mong maayos ang kalagayan ng mga naroroon. Mariing utos ni Anad. Wala nang oras para magreklamo pa kaya naman sinunod ko na lang ito. Pumasok ako ng bahay at akmang magtatanong na nang makita ko ang dugo ang katawan ng isang babae. Wakwak na ang tiyan nito at nagkalat sa higaan niya ang mga lamang loob. Halos masakwa ako roon kaya naman iniiwas ko ang tingin ko. Doon ko nakita ang isang babae na nakangisi. Nakatayo ito sa gilid ng bahay at puro dugo ang bibig niya. Ang buhok nito ay gulo-gulo at nanlalaki rin ang mga mata nito. Mas lumapad pa ang ngisi nito nang makitang nakatingin ako sa kanya. Ipinakita nito sa akin ang braso niyang duguan at dahan-dahan iyong dinilaan. Humigpit ang hawak ko sa buntot ng pagi at mabilis na lumapit dito. Ihahampas ko sana sa kaniya ang hawak nang bigla na lang ako nitong sipain sa muka. Tumilapon ako at saktong bagsak sa bangkay ng babae. Nahawakan ko pa po noon ng lamang loob nito kaya naman nanginginig ang kamay na ipinunas ko iyon sa damit ko. Nakita ko naman na mas ngumisi ang wakwak dahil sa reaksyon ko. Dahil nga sa tumilapon ako ay nabitawan ko ang buntot ng pagi na hawak ko. Nanginginig ang mga kamay na kinuha yung asin na nasa bulsa ko. Hinintay kong lumapit ang wakwak ngunit naging maingat din ito. Sumugod ito at hinawakan ang braso ng kamay kong may asin. Mahigpit na mahigpit iyon at tila ba ay mababali na ang mga buto ko. Nabitawan ko ang mga asin na hawak at nalaglag ang mga iyon sa sahig. Tawa ng tawa ang wakwak at agad akong sinakal. Napasinghap ako dahil doon pero hindi ko ipinakitang nasasaktan ako. Mas hinigpitan pa nito ang pagkakasakal. Kaya naman napakagat ako sa labi ko. Sinubukan ko siyang sipain pero hindi ko magawa dahil unti-unti na rin ang lalabo ang paningin ko. Naririnig ko pa rin ang pakikipaglaban ni Anad sa labas pero hindi ko yun halos marinig na. Basta ang alam ko ay hindi nila ako matutulungan sa sitwasyon ko dahil may kalaban din sila sa labas. Humigit ako ng malalalim na hininga bago nagdesisyon na hugutin ang patalim na binigay sa akin ng mga magulang ko noon. Ibinigay nila yun sa akin bilang proteksyon na hindi ko naman nagamit kahit isang beses pero ngayon ay magagamit ko na. Inilabas ko yun at itinarak sa liig ng wakwak. Nanlaki ang mga matang lumiwanag ang pagkakahawak nito sa akin at nanginginig na napatras pero hindi ko pa iyon tinigilan. Mas binaon ko pa ang patalim at inikot-ikot iyon. Umungol ang wakwak. Itinaas nito ang kamay ngunit mas ibinaon ko pa ang patalim. Napaluhod ito at muling sumigaw. Inikot-ikot ko iyon hanggang sa unti-unting mapunit ang ulo nito mula sa liig. Hindi ko iyon tinigilan hanggang sa matanggal ko ang ulo sa liig niya. Wala akong kahit anong nararamdaman ng mga oras na iyon. Ang gusto ko lang ay patayin siya. Bumukas ang pinto at pumasok si Mario. Napatigil pa ito nang makita ang sitwasyon pero agad niya akong tinulungan linisin ang mga bangkay. Simula ng gabing iyon ay nagbago na ang buhay ko. Naging isa na ako sa masugid na tagatugis ng mga aswang. Napatigil ako sa pagbabasa ng diary noon ni Auntie Elizabeth. Hindi ako makapaniwala na ang kwentong akala ko ay inimbento lang niya ay nangyayari pala talaga sa totoong buhay. Imposible kaya iyon, Sir Gimbal?
na ang mga akala nating kwentong barbero ay totoo. Na ang mga kwentong bayan ay nangyari pala sa totoong buhay. Patay na po sa ngayon si Auntie Elizabeth kaya hindi ko na po matatanong kung nasaan na ang grupo niya dati at kung ano ang naging buhay niya pagkatapos niyang maging manunugis ng aswang. Sa ngayon po Sir Gimbal ay nasa Amerika na kami ng pamilya ko at pawang mga caretaker na lang ang nagbabantay sa mansyon. Hanggang dito na lang po siguro Sir Gimbal. Sana po ay mai-feature nyo sa channel ang kwento ni Auntie Elizabeth ko. Maraming salamat po Sir Gimbal at God bless po sa channel nyo. Dito na po nagtatapos ang kwento natin mga kagimbal. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod nating video.